ito lang po yung pagkakataon ko para masagot yung ibang mga tanong sa akin. Morning. Umaga po. Good morning po. Lati kanin niya, tambak ng bahay. Ba, papagawa na ng bahay. Suam. Ginulay na mais. Tsaka 5 kilong baboy. Uy! Sarap yan daw na sili na ganyan. So ito po yung huling pitas natin, 50 per kilo. Naka 14,400 tayo. Tapos yung okra medyo bumaba na. Kaya bukas papaalis na natin yan. So update sa ating ampalaya. Mag-grass cutter na si Saldi. Ayan na sila oh. Ayan na sila oh. Laki na, umakyat na. Maakyat na sila. Oh. Di pa yan napatabaan. Kasi yan, ay. Kala ko nabali oh. Di pa to napatabaan din oh. Wala pang pataba to no. Yan pong 3 tudling, hindi po nangyari kahapon. Ah, nagpataba ka na kahapon? Opo. Ah, okay. Hmm. Tapos pagkalinis pwede na maglagay ng kakapitan ng ampalaya, yung tansi. Mauobliga ka kasi malalaki na eh. Malalaki na. Yung meron pa namang hindi kailangan iakyat. Yung maliliit. Merong malalaki naman. Ayan, magpapataba na tayo ng talong tsaka patubig siguro mamaya. Calcium nitrate tsaka complete. Ay ano pala, nitrogen. Para gumanda yung dahon nila. Ayan, ganyan lang siguro yung lagay. Baligtad yung patay na rin, paangat na. Sample, yan, ganyan lang. Ganyan lang karami. Mas babasain natin mamayang hapon o mamaya-maya pagka-almusal. Or mas mainam ganito, butas kada puno. Ito tayo maglalagay ng pataba para medyo malayo na sa puno. Ay, wala si kahe nyo, si Patrick muna ang cook na natin ngayon. Hindi, yung isang nag-comment dapat daw tigi-tigi sa kayong farm parang kay Saldi. Gusto nyo ba yan? Yung daw, yung farm 1, bigay daw kahawak daw kay Patrick. Tapos yung kabila sa akin. Oo. Kaya lang yung kay paring yun, hindi niya nabanggit eh. Walang nabanggit kasi, hindi nabanggit eh. Ano, gusto nyo yung ganon? Kaya nga, kung buwan yung trabaho natin para magagampanan lahat ng malalagyan. Pwede naman niya. Hindi, ang sinasabi nung nag-comment, dapat daw kagaya kay Saldi ang usapan. Magkakaroon kayo ng sarili-sarili. Yung Oo. sinasabi nila. Ayaw kayong pakawalan ni Kuya Jimmy. Lalabanan namin si Kuya sa yung sa gastos, labas gastos hati. Ganon ang gusto niyang sabihin. Oo. Kasi guys, nung una pa lang, kinausap ko na si Eddie. Sabi ko, kung gusto mo ng labas gastos hati para may malaki din ang kita mo pag tumama. Ayaw niya. Kasi hindi ko tinanggap kay Kuya yon. May pamilya si Eddie, marami siyang anak. Nag-aaral po ako. Oo, kailangan niya ng sweldo ng araw-araw, lingguhan, buwanan. Kailangan, kasi pagka labas gastos hati, maghahati pa lang kayo. Pag tapos na yung harvest, tapos na yung gulay, oo. Saan siya kukuha ng panggastos sa araw-araw? Kaya pinili niya yung weekly, monthly. May income. Hindi tumama sa presyo, hindi tumama ng gulay. Yun ang mahirap doon. Pagka labas gastos at hati, hindi ka tumama sa presyo, yung 3 buwan mong paghihintay, wala. Talo ka. Wala kang kikitain. Kasi nga, unang-una, ilalabas muna yung gastos ng namuhunan. Kaya,
okay din naman yung ano nila, yung decision nila. Silang nag-decide na kuya, ganito yung gusto namin. So, okay naman. Ang importante, araw-araw may kita. Meron tayong trabaho. Tama kung hindi nyo sila pababayaan. Kaya nga lang, iba yung talagang firme. Doon kasi may talo. Oo. Hindi pre, sa isang banda naman, ang magiging talo mo lang doon, pagod. Pagod. Ang makukuha ka rin, siyempre mahihiya ka rin sa, Siyempre sa financer. Nagpipinance. Gastos kung niya. hindi mo mapaganda yung halaman mo, O gastos niya, dahil yung pala. Tapos doon pa lang, kukuha ka ng budget pang pamilya. siya yung matatalo. Ako, pagod lang ang talo ko. Kaya kumisan, mahirap din yung gagano, Susugal ka. lalaban ka, susugalan mo yung gano'n. Yun nga para yung And guys, narinig nyo na ha. mamimili ka talaga, nasa sayo ang magiging desisyon kung talagang gusto mo ba yung permis na panalo ka o susugal ka. Tama, hindi tayo pababayaan ni Kuya Jimmy pagka sa sitwasyon na gano'n, katulad ko. Eh kung Hindi mo naman kasi naligwak pare, ako, hindi mo naman kasi pare masasabing araw-araw perfect yung trabaho. bayo ba? Kaalang perfect na magugulay. Pero siyempre, pagdating nung araw katulad ni Saldi, pag halimbawa, hindi tumama ng presyo, walang kinita. Siyempre, hindi naman natin siya Gigipitin. hindi naman natin siya ibabasyuhin, kumbaga zero. Hindi naman natin siya isi-zero. Kahit pa paano, meron pa rin. Kagaya nung nangyari dun sa palay, namuhunan ako ng 30k plus. Bumalik sa akin 11. Sila Black ang nagtrabaho. Pero hindi pa rin sila nawalan. Nabigyan pa rin sila kahit talo. At saka guys, hindi pa po tayo ganun kaasenso. Hindi pa tayo mayaman. Siyempre pagka umasenso tayo, kasama ang gym squad. Wag po muna nating hanapin yung malakihang kita. Ang importante kumikita, nakakaraos. Mayroon na namang malalaki sa ano pa yung pitas natin, Miyerkules. Papatabaan na natin para tuloy-tuloy. Ito lang po yung pagkakataon ko para masagot yung ibang mga tanong sa akin. Ayan, kagaya niya, bakit daw dalawa yung kubo sa farm 1, dalawa yung kubo rito? Kasi guys, marami tayong gamit. Yung gamit nating makina, spray, grass cutter, saan po natin nilalagay? So itong ginawa ko na to, bumili ko ng isang puno ng kawayan. Ang pinaka natin, yung puno, yung pinaka ilalim ng kawayan para sa balag. Yun po ang purpose kaya ako bumili, kasi nakakamura ako. So ngayon yung katawan niya, yan yung pinaka dulo niya, dinala namin dito. Wala kaming paggagamitan. So itatayo natin yung kubo. Sayang naman yung kawayan kung matutuyo lang. 'Di ba? Libre lang. Pawid lang ang binili ko. Tsaka pako. At saka napaka-importante po sa amin nung pahinga sa tanghali. Yung 2 oras na pahinga. Dahil mainit ang trabaho dito, makakapagpahinga ka ng maayos. Nga pala yung tungkol kay Kuya Olan, kasi maraming nagtatanong, ayoko na sanang itapik ito sa vlog kasi meron pong pamilya si Kuya Olan. Meron siyang apo, asawa, anak. Nababas po sila nababas po si Kuya Olan sa comment. Since maraming nagtatanong, hindi na po papasok si Kuya Olan. Hindi na po siya babalik. Ayun lang po masasabi ko, at ayoko nang elaborate pa, ayoko nang sabihin kung ano yung dahilan. Tsaka unang-una, si Kuya Olan 62 years old na po, at nag-aalala din ako sa kanya dahil yung alam niyo naman yung trabaho sa bukid, sa farm, nakabilad sa araw, mainit. Para din po mabawasan yung pag-aalala ko sa kanya dahil yun nga, 62 na siya, mahirap na po, kaya hindi na po siya papasok.
Yun lang po masasabi ko para sa mga nagtatanong kay Kuya Olan. Period. Yun na po yun. Ayoko na po sabihin yung kung ano yung dahilan para hindi na po sila mabash. Okay, maraming salamat po sa mga nakakaintindi. Wag po kayong yung mga concern sa James Squad, wag po kayong mag-alala kasi hindi naman po natin sila pababayaan. Hindi naman tayo naglalamang ng kapwa. Magbubutas na ako para kapaglagay na tayo ng pataba. Yan, ganyan lang po ang lagay. Kung makalawa lang tayo pumitas, may pitasin na naman oh. Oh. Ganda ng bunga oh. At update naman tayo sa sitaw. Ayan na po sila, nakalitaw na. Ay, meron dito tumubo. You know, wala naman tayong sobra dun panghulit. Oh, dalawa, apat. Pero mga ilang araw pa siguro. Tingnan natin kung di sila lulusot, magano tayo, maghuhulip tayo. Nasa 90% ang tumubo. Yan o, may isang wala, dalawa, tapos meron na lahat. Pa isa, dalawa, mga 80%. Pero hindi pa tayo sure dyan kasi ilang araw pa lang naman yan, tutubo pa yung mga nahuli na yan. Ganyan naman yung butoy, merong naiiwan, merong nauuna. Meron pang tatlo yung tanim. Nasa sita walang problema yung magkakatabi na yan. Hindi kagaya ng ampalaya, ang talong tigi-tigisa lang talaga. Para nga pala sa mga nagtatanong kung
paano yung pagitan namin sa talong. Ito medyo nakapal lang tanim namin ito. Dapat yan mga 2 feet ang layo or 1.5 feet. 2 feet yan katamtaman. Dapat dito pa yung kasunod niyan. Medyo kumapal lang ng konti. Pero sa nakikita ko yung tanim namin na to okay naman. Wala namang naging kaso. Maganda na may tubo, marami namang bunga. So okay pa rin yung ganyang pagitan. Pero mas mainam yung dapat nandito pa lang siya. Mga 2 feet. Mga 20 inches or 24 inches, mga ganun ang pagitan. Dati kasi dito kami naglagay ng pataba. Ang pataba kasi pag hindi natunaw kaagad, parang nagmo-moist siya na sumisingaw. Kaya kailangan paglagay ng pataba, mas mainam kung tatabunan ng lupa or yan ganyan, hindi siya naka-expose. Tsaka mas mainam diligan kaagad para matunaw kaagad, hindi siya mag-evaporate kaagad, na kumbaga tumatakas yung nung pataba. Sikasuhin ko lang muna yung namin, yung reunion namin sa elementary. Ako yung ginawa nilang presidente. Papa-reserve na tayo ng ng resort. Puntahan ko lang saglit. Luluto na si Patrick. Marami kaya yan, Trek? Sakto lang. Marami na to yan. Okay, ilan lang naman tayo. Punta muna ako doon sa San Vicente. Apartment. Dati sa bahay na to, ngayon puno na rin ang establishment. Ayan guys, dito kami re-reunion. Maple Leaf, San Vicente, Cabiao, Nueva Ecija. May tao yata. May naka-reserve. Basta Tatay Sid. So guys, dito tayo magre-reunion pero hindi tayo papasok kasi mayroong naka-reserve, meron yatang kasal. Mag-ano na lang tayo, magda-down na lang tayo para sa atin na yung April 13. Kasi summer yun, mahirap magpabook pagka ganung summer, kaya mas mainam na yung maaga. Alala ko nung nag-aaral ako sa elementary, masaya, pero mas masaya yung high school. Diba? Diyan lahat nagsisimula eh. Pero sa experience ko, gaya nga ng sabi ni Mrs., mas masaya yung reunion ng elementary kesa sa high school. Diba eh? Diba yung sa elementary kasi yung mga kababata mo talaga, kaibigan mo, kalaro mo. Actually, mga kasuntukan ko pa nga yung mga yan. Pero masaya. Kasi nakapag-reunion na kami nung una, kaya napag-isipan namin ulitin ulit. Dahil walang kasing saya. Kain na tayo, Trek. Yun nakaluto na si Patrick. Wow, bapo ka, masarap, Trek ah. Daming sili. Yun malinis na ang kalahati. Kain muna tayo tanghalian. Malapot ah. Ba? Masarap palang magluto si Patrick. Pahinga muna tayo. Di ba? Masarap sa pakiramdam yung komportable ka pag oras ng pahinga.
Wala pa yung palupo. Kinukumpleto ko lang to kasi matutuyo yung ano sawali. Wala nga mailagay na kasi katagalan malutong na, pag nilagay mo nasisira. So para masulit natin yung balag pagkatapos nitong sitaw, kasi patag-araw tayo, maraming ampalaya niyan, maghihintay tayo ng patag-ulan. Pagkatapos nitong sitaw tsaka tayo mag-aampatola. Tapos pagkayari nito pwede nating sitawan ulit tapos ampatola. At marami nga palang nagtatanong tungkol sa ampatola, hindi daw nila naiintindihan yung ampatola. Ang ampatola po yung grafted, yung puno niya patola kasi malakas sa tubig at saka mas madaming bunga kesa sa ordinaryong buto ng ampalaya. So ginrafted nila yon, yung pinakaugat at puno niya patola, malakas sa tubig. Inulit ko lang. Tapos yung magiging puno niya tsaka yung mga sanga niya ampalaya, pati bunga niya po ampalaya. Nahanap ko yung isang palaala So tamang-tama ito, February, March, April hanggang May. May magagayak na tayo ulit dito para sa ampatola, patagulan. At isang tip ko nga pala sa gustong mag-ampatola, huwag po kayong magtatanim ng ampatola sa lupang hindi pa natamnan ng buto ng ampalaya. Mas mainam po pa, yun po yung tinatawag naming basal. Pag basal, kailangan buto ng ampalaya. Ngayon, para masulit yung balag, pagkatapos ng buto ng ampalaya, tsaka natin lagyan ng ampatola. Kasi yung yung ampalaya, yung buto, yan, katulad nito, natamnan na namin, hindi na po namin pwedeng ulitin ang buto yan. Ayaw ng ampalaya yon. Although tutubo siya, pero hindi ganun kaganda yung bunga niya, hindi ganun kadami. Pangit na, hindi na kagaya ng mga basal, yung unang tanim. Kaya yan po yung purpose nung pag grafted nila ng ng ampatola. Pwedeng ulitin. Ito yung sinasabi ko, medyo matagal yung paglalagay ng pansing kakapitan ng ampalaya. Inuna lang ni Saldi yung tapat ng puno kasi kailangan may kapitan na sila so tsaka niya susundan ng pag okay na. So ayan, malinis na, yung dulo na lang. Bali po yung pumasok dito, ilang lata 4 at kalahati no? 4 at kalahating lata. Nasa po yun, 2,000 hills, mga 2,200 hills na ampalaya ang naitanim natin sa buong balag na to. Nagdiretso ang kas sa dulo, wala pa Wala pa. Nandito lang po, wala pa pong ganito yung ilalim mo. Wala pa. Wala pa po yung palang. Parang nag-business yung Yan po Kuya Jimmy, yung kala ko naninisnes. Ano pala yan, yung sa guantes. Yung guantes mo. Opo. Wala ko, marupok na Matibay itong balag na to. Tingnan mo naman yung buwakawi namin, gabraso. Ayan na sila. Diba? Ito, hindi na tayo magpo-pruning dito natin. Hindi na po. Oo. Medyo sayang yung sayang yung sangang inaalis natin. Well, kanya-kanya tayo ng para sa akin mas mainam yung hayaan na lang natin. Magbawas lang tayo ng 1-2 sanga sa ilalim, pwede na. Kasi napansin ko dun sa talong, yung pinruning ko manipis ang sanga. Meron pa siyang, ito bagong hulip to
itong gilid na to, pinapa-spray ko ng spray natin ng herbicide dyan para malinis. Kasi dyan kami nakakita ng ahas eh. Kailangan lagi malinis para hindi mamalagi yung ahas. Itong nga palang sa dulo medyo maiksi na. Siguro bukas, hanggang bukas kung papasok yung kasama ni Saldi, mayayari ito. Mas maiksi ito kaysa dito eh. Ito mahaba to. Kaya nang tapusin to bukas sa grass cutter. Isang tao lang yung nag grass cutter. So itong darating na February, March, sabay-sabay yung harvest natin. Itong ampalaya, itong sitaw, tsaka yung talong. Tapos sa farm 1 magtatanim din tayo ng tag-araw. Habulin natin tag-araw kasi hindi tayo pwedeng maggulay doon pagka tag-ulan eh. So meron pa tayong February, March, April, May. Meron pa tayong 4 months hanggang 5 months. Bali ano pala to ngayon, magti 3 weeks na sila. Yan, ganyan ang kalalaki. Yan, ano lang yan, ang ampalaya 45 to 50 days mag-harvest na tayo. Hindi kagaya ng talong. Yung talong medyo matagal, naabot kami ng ano dyan, 2 months. Kalimitan naman ng gulay ganyan 40, halos hindi aabot ng 2 months mag-harvest na tayo. Lalo na yung sitaw, mabilis lang yan. Sitaw, okra. Pero yung talong namin na to medyo inaabot ng almost 2 months bago kami naka-harvest.